Magandang gabi mga kaibigan. Binabati ko kayong nanonood sa YouTube. Ngayon, matututuhan natin kung paano mabilis na maalis ang sakit sa ibabang bahagi ng likod. Hinihiling ko na manatili sa harap ng screen ang mga nakakaramdam ng sakit sa ibabang bahagi ng likod at ayaw na itong tiisin pa. Kaya sa mga susunod na ilang minuto, ito nang huling pagkakataon sa buhay ninyo na mararamdaman ninyo ang sakit sa ibabang bahagi ng likod. Tandaan kung ano nararamdaman ninyo ngayon. At maya-maya, maalala nyo lang ito. Baka nga may ilan sa inyo. Kasi may mga tao talagang gusto ang sakit. Maalala ninyo ito na may kaunting lungkot siguro. Yung iba naman, sawa na sakit sa ibabang bahagi ng likod. Kaya masasabi nilang, sa wakas, nawala na rin ang sakit. Ano ang gagawin natin na yon? Una nating gagawin, kailangan kilalanin ng kalaban para labanan siya. Kaya sa pagkakataong ito, may ilang mga kalamnan na dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Una ay ang iliopsoas na kalamnan. Ang mga hibla nito ay nagmumula sa lahat ng lumbar na bertebra at sa loob ng ilyak na buto, ito ang kanyang ilyak na buto, at nagkakabit parang dalawang magkahiwalay na kalamnan na nagsasanib at nagiging isang kalamnan. Isipin mo kung gaano ka-interesante ang anatomya ng tao. Interesante ito sa lahat, maliban sa mga first at second year ng medical na universidad. Siyempre, interesado kayo nung una ninyo itong nakita. At pagkatapos, ang litid nito ay kumakabit sa buto ng hita, dito mismo. Ano ang ginagawa nito? Pinatatatag nito ang baywang. Kapag may tumigil sa trabaho, sasakit ito. Kaya mong yumuko, umikot, at gumawa ng kahit anong galaw. Maaring magdulot ito ng sakit. Sa loob nito, may mga malalaking nerbiyos na kapag naipit, pwedeng magdulot ng sakit hindi lang sa baywang, kundi pati na rin sa binti. Maari pang ang sumakit sa harapang bahagi ng hita kapag naipit dito ang femoral nerve. Nililimitahan nito ang galaw ng balakang habang naglalakad. Kapag hindi masyadong nauunat, pati binti ay gumagalaw kasabay ng balakang. Napupuwersang mga kasukasuan sa pagitan ng mga bertebra at nakakaroon ng arthrosis. Dahil ang ilang hibla ng kalamnan na ito ay nakakabit pa nga sa mga intervertebral disc, ang paninikip po, kabaliktaran, ang panghihina nito, ang sobrang paninikip ng ilang hibla at kakulangan sa pag-unlad ng iba ay nadudulot, kabilang na, ng pinsala sa intervertebral disc at nakakatulong sa pag-usbong ng protrusion at hernia. Ibig sabihin, ito rin ay maaring magsilbing pag-iwas o pagpapabilis ng paggaling pagkatapos, halimbawa, ng pinsala sa intervertebral disc. Ito ang gagawin natin ngayon. Malaking bahagi ang ginagampangan ng pag-stabilize ng ibabang bahagi ng likod. Kapag magkakaiba ang tono at lakas ng pag-unlad ng iliopsoas na kalamnan, nabubuo ang scoliosis sa lumbar na bahagi ng gulugod, naapektuhan ng paggalaw ng hip joint, at nagbabago ang posisyon ng balakang. Kapag mahina ang pagkakabuuan nito, sumasali ng labis ang mga pahilis na kalamnan ng tiyan sa paggalaw at pati ang iyong binti habang naglalakad. Hindi na ito malayang gumagalaw sa kasukasuan ng balakang habang naglalakad at nagsisimula itong kumilos kasabay ng balakang. Kapag naglakad ka, mapapansin mong ang isang bahagi ng balakang ay nauna, ang isa ay nahuhuli. Sa panig na una, mas mahina ang iliopsoas na kalamnan habang naglalakad. Ang pangalawang kalamnan na interesado tayo ngayon ay ang quadratus lumborum na kalamnan ng baywang. Matatagpuan ito sa pagitan ng iyong ika-12 tadyang. Mula mismo sa tadyang na ito, si Eva. Nabuo. Kaya, ang unang babae sa planeta, gaya ng alam nating lahat, ay mula rito. Ayan, itong tadyang na ito, kanan ba o kaliwa? Sino mang nakakaalala? Pakisabi na lang sa mga komento. At ang ilang hibla ay hindi na umabot sa ika-12 tadyang mula sa mga transverse process, ay hindi umabot pa rin sa tadyang, kita nyo? At ang ilang hibla ay mula na sa buto ng balakang papunta na rito. Iba-iba ang direksyon ng mga hibla, parang sapot ng gagamba. At ito ang napapahintulot sa kalamnan na makilahok sa iba't ibang galaw, sa pag-ikot, sa mga kilos, at sa pagyuko. Pero kapag ito ay nagkaroon ng pulikat,
agad nitong nililimitahan ang paggalaw ng ibabang tadyang na ito. Gayon din, sa mga pagkakataon na ang pulikat na ito ay sapat na malakas at sinasabayan pa ng paninikip ng panlabas, panloob o parehong pahilis na kalamnan ng tiyan, nalilimitahan ang paggalaw ng mga ibabang tadyang. Kung nangyari ito sa isang gilid lang, makikita natin na hindi pantay ang hugis ng ribcage. At ang taong ito ay nakahiga ng ganito sa likod, nakatingin pababa sa sarili. At napapansin niya na ang mga tadyang niya sa isang gilid ay medyo nakataas ng ganito, habang sa kabila ay ganito naman. Humihinga siya, at ang dibdib niya sa isang gilid, dito siya humihinga. Sa kabilang bahagi kung saan matigas, dito siya humihinga. Nagbabago ang hugis ng dibdib para makahinga. Kaya mga kaibigan, itong dalawang kalamnan na ito at saka meron pang isa, ang quadratus lumborum, ito ay madalas na umiikli. Kadalasan ay napapasobrang trabaho. At para mabawasan natin ang bigat sa kanya, kailangan natin ng kalamnan na nandito na halos lahat tayo, pati na rin ako, ay nakakalimutan. Ito ang gitnang gluteal na kalamnan. Sumasakop ito sa buong gilid na bahagi at malaki ang papel nito sa pagbuo ng arthrosis ng kasukasuan ng balakang. Siguradong sigurado, lahat ng may arthrosis sa kasukasuan ng balakang ay may kahinaan sa gitnang gluteal na kalamnan. Pero dito, interesado tayo ngayon kung paano ito nakakaapekto sa ibabang bahagi ng likod. Paano nga ba ito nakakaapekto? Tingnan ninyo. Habang gumagalaw kayo, habang naglalakad, o kahit na kapag iniangat ninyo ang isang paa at nakatayo sa kabilang paa. Sa sandaling ito, nakatayo ako sa kaliwang paa. Dapat gumagana ngayon ang gitnang gluteal na kalamnan at ang quadratus lumborum na kalamnan sa kabilang panig. Ibig sabihin, dito ang gitnang gluteal na kalamnan at dito ang quadratus lumborum. Kasama rin ang panlabas at panloob na oblique. Pero para hindi komplikado, isipin na lang nating quadratus lang ang gumagana. At kung mahina ang pagkakabuo ng aking gitnang gluteal na kalamnan, kung ito ay madaling mapagod kapag matagal ang galaw, mapupunta ang bigat sa quadratus na kalamnan ng baywang. Dahil kadalasan mas malakas ito kaysa sa gitnang gluteal na kalamnan. Napapagod ito ng mas huli, halimbawa, kapag matagal ang paglalakad. At kung maayos ang lahat, kapag tumapak ako sa paa habang naglalakad, ang aking pelvis, kita mo, napananatili nito ang sarili nitong orihinal na anyo. Gusto ko sanang sabihin. Pero hindi masyadong akma ang salitang iyon. Ang sarili nitong, physiological, siguro hindi anyo, kundi posisyon. Ibig sabihin, ang dalawang harapang itaas na punto ng pelvis ay nasa halos ganitong simetrikong posisyon. Dahil itong dalawang kalamnan na ito, ayan, gumana na sila at maayos ang kanilang trabaho. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa iliopsoas na kalamnan, malaking gluteus na kalamnan sa paa na sumusuporta. Nagumana ng maayos pagkatapos habang gumagalaw, pati na rin ang quadriceps. Pero kung napapagod ang gitnang gluteus na kalamnan ko, kapag tumapak ako sa paa, medyo nagsisimulang umusog ang pelvis ko papunta rito. Nagsisimula ang labis na pag-ikti ng quadratus lumborum na kalamnan. Kaya para mabawasan natin ang tensyon sa ibabang likod, pwede nating palakasin ang gitnang gluteus na kalamnan. Yan ang gagawin natin na yon. Kaya mga kaibigan, ang unang hakbang para sa mga mahina pa, nakakaramdam ng sakit, at hindi sigurado kung kaya ang mabigat na ehersisyo o kung hindi mo pa nasubukan sanayin ng iliopsoas na kalamnan, itong pinakauna at pinakasimpleng ehersisyo. Humiga tayo ng nakatihaya. Pagsamahin ang mga binti, ilapit ang mga paa sa isa't isa. At mula sa posisyong ito, itaas ang isang binti pataas, mga hanggang 45 degree ang taas mula sa sahig. Itaas, ibaba. Kung mahirap o kung nakakaramdam ka ng anumang hindi komportable o sakit sa ibabang likod, pwede mong ibaba ng buo. Kung gusto mong dagdagan ng kaunti ang bigat, huwag mong ibaba ng buo ang paa. Sa ganitong posisyon, gawin mo ng 10 ulit. Hindi na kailangang itaas pa. Ang pinakamalaking bigat sa kalamnan na ito ay nangyayari kapag tinaas mo ito sa ganitong taas. Sa makabilang panig, kung ramdam mong may deprehensya sa lakas ng kalamnan,
Isang panig ay mas mabilis mapagod, ang kabila ay mas mabagal. Gawing pantay ang kabuang bilang. Halimbawa, kung 10 beses mong ginawa ng sunod-sunod gamit ang kanang paa, 2 beses na tik-10 na may pahinga gamit ang kaliwang paa at ulitin ito sa ilang set. 3 hanggang 4 na set ang pwedeng gawin sa bawat panig. Ito ang unang posisyon. Sa posisyong ito, ang gumagana ay ang panloob, pinakamalapit sa gulugod na bahagi ng iliopsoas na kalamnan. Bukod dito, syempre, gumagana rin ang hita. Pwedeng mas maramdaman ng tensyon dito, pero ang iliopsoas na kalamnan pa rin ang pangunahing nabibigatan dito. Hindi mo pa rin kayang sanayin ito nang walang hita. Kung ikot mo ng kaunti, palabas ang paa ng ganito, sa posisyong ito, gagana ang iliopsoas na kalamnan sa medyo ibang anggulo, pero kasabay ng mga adductor na kalamnan. Mas mabuti pa ring sanayin ito kasabay ng harap ng hita, dahil ganon din sila gagana sa aktwal. Sunod, pangalawang posisyon. Ilalagay mo na ngayon ang mga paa mo ng medyo mas malapad, kasing lapat ng balakang at balikat. At mula sa posisyong ito, sisimulan mo na ring itaas ang paa mo. Sa parehong paraan, sa isang gilid at sa kabila ring gilid. Dito na gumagana ang panlabas na bahagi ng ating iliopsoas na kalamnan, lalo pang nabibigatan ng kalamnang iliacus. Sa madaling salita, ibang bahagi lang ito ng parehong kalamnan. Kung mapapansin ninyo habang nag-ehersisyo, kapag inaangat ang binti, umaangat din ang balakang sa kabilang side. Heto ang axis ng iliac na buto. At mapapansin ninyo na parang ang sentro ng bigat ay lumilipat ng husto sa kabilang side. Pwede kayong maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng puwitan habang inaangat ang binti, o gamitin ang kamay. Pero mas mainam ang unan. Ganyan ang gawin ninyo para mas pantay ang pelvis ninyo. Hindi gagalaw ang sentro ng bigat. Sunod. Sa susunod na hakbang, para dagdagan ng bigat, gagamit kayo ng goma. Kung ilalagay natin ang goma malapit dito sa paa, sa lulod. Hihiga tayo. Gagawin natin ang parehong bagay. Depende syempre kung gaano katigas ang goma. Pumili kayo ng bigat na hindi masyadong mapapahirap. Dito, medyo mas mabigat lang ng kaunti. Kapag tinaas natin ang goma, mas nababawasan ang resistance. Ipapakita ko ngayon. Kung mas palalawakin ninyo ang pagkakabuka ng mga paa, ganun din ang mangyayari dito. Magsisimulang gumana ang panlabas na bahagi ng kalamnan. At dagdag pa, dahil may kaanting pressure din sa gilid, nakakaroon din ng load sa harapang bahagi ng gitnang gluteal na kalamnan. Pero ayos lang din yun. Kapaki-pakinabang din. At sa posisyong ito, piliin nyo rin ang tamang bilang ng mga ulit. Kapag nagsimulang mapagod ang kalamnan, lalo na kung hindi mo pa ito na-ensayo dati, huminto ka na. At gawin nyo ang 3 hanggang 4 na set ng 5 hanggang 10 ulit. Kung ilalagay ang goma bahagya sa itaas ng tuhod. Ulitin natin ang parehong galaw dito. Mas malakas din ang resistance natin. Mas mahirap itong iangat kaysa paa na walang goma, pero mas magaan pa rin kaysa kung goma ay nasa ibaba. Ibig sabihin, sa posisyong ito, maaari mo rin piliin ang angkop na resistance ayon sa antas na iyong physical na kakayahan. Bilang ng mga ulit mga set. Ganon din sa makitid na posisyon, sa malapad na posisyon, at ang pinakamahirap na bersyon. Para sa mga nakakagawa na ng naunang 2 paraan, gamit ang goma at walang goma ng madali. Ganito yun. Ilalagay mo ang isang paa sa ibabaw ng isa pa. Ganito. Para sa bigat, para sa resistensya. At sisimulan nating itaas ang ibabang paa. Habang ang itaas na paa ay nakapatong lang. Nagbibigay din ito ng dagdag na bigat. At ganito mo ito itataas. Ibig sabihin, ito ay para na sa mga wala ng sakit sa likod. Para hindi na sumakit ulit. Dito rin, ikaw ang magtatakda ng bilang ng ulit at set. Ibig sabihin, mabigat na talaga ang ehersisyong ito. Para ito sa antas na halos pang-master na sa osteochondrosis. Ganito ang paraan. Dahan-dahan mong mapapalakas ang iyong kalamnan sa baywang hanggang sa umabot ito sa seryosong antas na hindi mo na ikakahiya na ipakita sa mga tao. At may pakita mong sarili mo, pati na rin makita ang iba. Kaya mga kaibigan,
para mabawasan natin ang sobrang bigat sa baywang at mailipat ito sa tiyan. Kumuha ng unan, kahit anong ginagamit mo sa pagtulog. Ilagay ito sa ilalim ng puwitan mo. Pwede mong kunin ng unan ng asawa o misis mo. Huwag mong sirain ang sarili mong unan. Kasi kakailanganin mo pa ito para ilagay sa ilalim ng ulo mo. Ilagay ang unan sa ilalim ng kalamnan ng puwitan. Ganito ang paraan. Para hindi na dumikit ang iyong ibabang likod sa ibabaw, kita mo, sa lupa o sahig. O kung ginagawa mo ito sa kama o sa sofa, sa sahig, para bahagyang umangat ito. At ngayon, pagsisikap ng mga kalamnan at ng kalooban, nagsusumikap ka. Ito ang bahagi ng iyong ibabang likod. Partikular na ang bahagi ng ikalimang lumbar na bertebra. Doon kung saan nadudugtong ang iyong sakrum at ibabang likod. Sinusubukan mong ilagay ang bahaging ito at idikit ito sa sahig. Kasabay nito, nagsisimulang manigas ang mga kalamnan ng tiyan. Dito, kailangan mo nang ayusin ang posisyon ng iyong mga paa. Ganito, para maabot ng iyong ibabang likod ang sahig. Kita mo, at idikit. Kung hindi naninigas ang iyong tiyan habang ginagawa ito, ibig sabihin masyadong madali ito. Medyo iunat mo pa ang iyong mga paa. Subukan mo ring gawin ito ng tuwid ang mga paa. Kung naabot mo pa rin kahit tuwid ang paa mo, naninigas ang tiyan mo. Iwanan mo lang at gawin mo yan. Kung hindi mo magawa, ibaluktot mo ang mga binti mo. At hanapin mo ang tamang posisyon ng mga paa mo. Medyo ilayo. Medyo ilapit mo sa iyo. Kapag inaabot mo ang sahig gamit ang ibabang likod, naninigas ang tiyan. Iyan ang tuwid na kalamnan ng tiyan sa may abs. Sa mga tao, yung iba meron yan. Yung mga nakikita niyo sa telebisyon, sa mga pelikula, may mga abs sila. Diyan sa parteng yan, dapat umikting. Idin mo ang ibabang likod at hawakan ng posisyon ng mga 3 segundo. Mag-relax. Itaas ulit. Pinaikting ulit ang mga kalamnan ng tiyan. Idiniin ang ibabang likod. Hinawakan ng 3 segundo. Itinaas. Pero ang posisyon ng mga binti, dapat mong pagsikapang matutunan kalaunan na magawa ang galaw na ito ng tuwid ang mga binti. Ibig sabihin, inilagay mo, hinawakan. Ilang segundo, pinakawalan. Gawin natin ng 2 set. 10 beses bawat isa. Sa ikatlong set, magpahinga ng 10 segundo sa pagitan ng bawat isa. Ipinatong mo ang ibabang likod at idinikit. Tapos nanatili ka sa posisyong yon. At mga 20 segundo kang nakahiga na nakatensyon ang mga kalamnan ng tiyan. Sa ganitong ginagawa mo, ano ang nangyayari sa iyo? Nagre-relax ang quadratus lumborum. Kailangan mo ring huminga ngayon. Nangyayari sa iyo ang paggalaw ng mga ibabang tadyang, 12 at 11. Nagre-relax ang quadratus lumborum sa paglanghap at pagbuga ng hininga. Ganito ang ehersisyo. Tingnan ninyo mga kaibigan. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na gitnang kalamnan ng puwit. Natintrain natin para maibsan ang buong tagiliran na ito. Lahat ng gilid na ito. Kalamnan. Inyong. Labis-labis na pagkapagod. Kaya naman. Anong gagawin natin? Patagilid tayo. Hihiga tayo. At sa posisyong ito, ang ibabang binti natin ay nakabaluktot para mas madali nating mapanatili ang balanse. Sa posisyong ito, simulan mong itaas ang binti ng dahan-dahan. Huwag biglain ang galaw. Dahil kung gagawin mo ito, dahil sa inertia, para madaling itaas ang binti. Pero sa totoo lang, dahil sa inertia, pwedeng mapatuli ang galaw. Kaya mas okay ang dahan-dahan kahit kaunti lang ang nagagawa mo. Pero ang kapalit nito, mas mabilis mong mare-recover ang mismong kalamnan. Dito, ehersisyo ito na pwede mong gamitin ang iba't ibang posisyon ng paa. Tulad ng pag-usog ng paa paabante. Isang bahagi ng kalamnan mo ang gagana, naka-align sa katawan mo, lalo na yung gitna. Kaunti lang paatras. Inurong mo rito. Mula sa posisyong ito, itataas mo. Dito, ang harapang bahagi ng gitnang kalamnan ng puwitan ang gagana. At sa bawat posisyon, pwede mo ring gawin ng 2 o 3 set. Mula 5 hanggang 10 ulit. Depende sa iyong physical na pag-unlad. Mga kaibigan, nakita ko sa komento na marami ang nagsabing
nabawasan ng sakit ng ibabang likod. Kung di pa kayo nakapagsulat, gawin nyo rin at ilagay ang porsyento. Halimbawa, dati ay 100% ang sakit. 3% ng sakit ang natira, o wala na, o 50, o 150. Ganito natin maintindihan ang ehersisyong ito. Talaga bang sila? May natulungan ba ito o wala? Pero naintindihan yung ibig sabihin, di ba? Kung ano at paano gawin. Kaya, huwag tayong mahiya. Mag-ehersisyo at tumulong sa magulang. Mag-comment kung sino dito. Hanggang sa susunod na palabas.